Hello mga kabutwanon! Ako si Pio. Nianausab kita sa atong serbisyo info. Karong bulan sa Pebrero, atong gisaulog ang free birth registration ilawom sa SP Ordinance Number 4427-2014 o ang ordinansa nagdeklara sa Pebrero is a free birth registration month diri sa Butuan City. Usa sa mga gitanyag sa City Civil Registry Department mao ang delayed birth registration. Take note mga kabutwanon nga dunay dugang mga requirements karon base na sa Memorandum Circular Number 2024-17 sa Philippine Statistics Authority. Ania ang proseso sa delayed birth registration. Ang delayed birth registration para lamang sa mga natawo diri sa Butuan City nga milapas na sa 30 ka adlaw gikan sa pagkatao. Unang buhaton, kuha ang priority number sa information desk. I-fill out ang application or verification form o hulatang nga tawagon. Human sa pag-fill out sa form, muagi kini sa napulok kaadlaw nga mandatory posting. Kung walay petisyon batok sa registrant, mahimo na magpadayon sa proseso. Aniya ang kinahanglan nga dokumento alang sa delayed birth registration. Certificate of Live Birth Form, PSA negative certification, affidavit of two interested persons, barangay certification or proof of residency, national ID sa registrant kung 1-year-old pataas, og 2x2 photo with white background. Kung hilot ang nagpaanak, kinahanglan ang barangay certification of birth. Aduna usab mga proof of birth sama sa baptismal certificate, school records o immunization record ug uban pa. Bisan asa sa duha ang kinahanglan. Kinahanglan usab ang duha ka documentary evidence nga nagpakita sa identity sa mga ginikanan sama sa Certificate of Live Birth, Government Issued ID sama sa National ID, UMID, Passport, Certificate of Marriage, Certificate of Death kung kinahanglan o ang valid ID sa informant. Para sa mga indigenous people, kinahanglan ang tribal certification of valid ID sa tribal chieftain. Kung foreign national ang ginikanan, kinahanglan ang birth certificate, valid passport o BI clearance certificate kung kinahanglan. Kung kumpleto na ang tanan mga requirements, madawat na dayon ang Certificate of Live Birth. Para sa dugang pang-impormasyon, tutok lang sa Butuan City Public Information Division Facebook page. Hangtod sa sunod mga kabutwanon, kini si Pio. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. For centuries, the river has whispered its song, a lifeline of history flowing strong. Through time's embrace, the echoes remain. A city reborn, yet never the same. Whispers of faith carved deep in the stone. Stories of old, yet never alone. Threads of the past, woven with care, in patterns of time, a heritage rare, carved by hands that knew the tide, wooden vessels steady with pride, from currents deep to oceans wide. They carry dreams where waters collide,
above the land where the heavens embrace, veiled in mist, where silence speaks, and the whispers of nature dance on the peaks. Let time slow down, find rest where comfort and warmth intertwine, a haven of solace where moments extend, flavors that glow like embers bright, a dance of spice, of warmth, of light, from tables where history lingers long, to dishes kept true, both bold and strong, a taste of heritage, rich with grace. A city alive with each heartbeat and breath, a place that welcomes with warmth in its depth. This is Boot One, a story alive. Come and see. Programa ng iyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Tutuan aksyon, radyo. Mayong hapon, Webes na hapon di ay mga Webes kabutuan. ni hapon, yes. Okay, So, medyo i-change natin yung schedule karon, partner, no? Kay tomorrow we have a big event na media summit with public information, with the city government of Butuan in partnership with Father Saturday Orius University. Diha mismo sa FSUU i-held ang atong media summit, and we have duha ka halandon nga mga bagtikan yung mga guest speakers. And usana is from Rappler and ikaduha na is from the Supreme Court. Diba? Exciting kayo. Exciting kayo siya. So, mo nang karon ang among on-air sa among teleradyo kay na activity for tomorrow. Yes. Oo. Muna nga, gi-advance na mo atong episode today. Kay tomorrow, mga kabutuan on, I'm sad to note na di nato makauba itong mga kabutuan tomorrow. That's why i-advance na nato today. Og welcome sa itong programa. Ang kini programa ito kaninyo sa Butuan City Public Information Division. Live kita sa itong official Facebook page sa Butuan City Public Information Office. Ako si Richmond Dinayan, inyong kaabag sa serbisyo. Og sa sunod nga mga minuto na lang mga kabutuanon atong tukion ang mga hisgutanan nga may kalambigitan sa lokal na mga nga panggamhanan, mga serbisyo publiko o mga kalihukan dinhi sa atong syudad. Ako si Gracial Gorgoya og mag-uban kita sa paghatod og impormasyon, pagpaabot sa tingog sa katauhan og pagpasabot sa mga plano sa atong syudad para sa kaayuhan sa tanan. Adlong Webes na usab ang kabutuanon August 28, 2025. Og before ta mag-start mga kabutuanon, yes, excited ko karon kay it's a special day sa akong partner karon. It's his birthday. Salamat. Happy birthday to you. Birthday karon sa atong Richmond Hinayon. Salamat kayo sa greetings partner. Salamat sa Butuan PIO. Yes, salamat din sa mga pamilya na ko sa Butuan PIO. Siyempre sa City Government of Butuan. Mga salamat.
Mga kabutuan, kalimot sa pag-like and share sa atong live streaming. Mamahimo sa kung mag-comment diha sa atong live streaming kay inyong opinion, inyong sugyot ug ang inyong ipangutana, importante kaayo kanamo. Stay tuned lang diha para sa daghan pang detalye sa atong mga sugutanan karong adlaw. O partner, sugudan na nato ang mga highlights sa mga panghitabo sa atong City Government of Butuan. Unang-una, formal nang gilusad sa City Transportation Traffic Management Department ang Car Free Sunday sa atong dakbayan. Midagsa mga nagkadaiyang organisasyon, no? Sama sa cycling enthusiasts, skateboarding community, runners club, kapulisan, regional line agencies, mga empleyado sa lokal kapangamahanan sa Butuan o guban pa sa gipay-gayong paglusad. Yes, partner, no, ang inisyatibo na buhat pinaagi sa City Ordinance number 17-019-2025 nga gipangamahanan ni City Councilor Clint Dabalos. Usa kini ka movement padulong sa mas himsog, sustainable ug people-centric nga Butuan City. Tumong niini ang pag-promote sa health ug wellness pinagi sa paghatag og luwas nga lugar matag semana alang sa pagdagan, paglakaw, biking ug uban pang physical activities. Ato sa paglusad dunas sab Zumba nga gipahigayon nga gisalmutan sa tanan. Sinugdanan lang kini tungod sa mga mosunod nga mga Domingo, madungagan na sa mga ruta asay patuman ang Car Free Sunday. Mapasalamaton ang lokal pagamahanan sa Butuan sa tanang miduyog sa kalihukan tungod nagpakita kini sa kooperasyon ug tinguha nga makaabot og mas himsog nga dakbayan sa atong Butuan. On action, Radyo. Alang sa dugang detalye sa ruta ni ini, pwede nyo makita ka na sa ato ang mga post sa Butuan City Public Information Office kung asa dapit ang ruta, partner, anang Car Free Sunday. Sa laing bahin, gipaabot ni Mayor Lawrence Fortuna na kong pasalamat sa commitment o kolaborasyon sa mga estudyante sa Caraga State University Forestry Department nga nanguna sa nagmalampuson ng sagihimong pag-replant sa 250 kakayang wildlings sa City Environment and Natural Resources Department o CNRD Nursery. Kini nga mga wildlings gikulikta o gibalhin pagtanong gikan sa Barangay Bansa paingon sa CNRD Nursery asa dinhi atimanon sulod sa unom ka bulan o human sa unom ka bulan ibalhin na usab kini pagpatanom sa atong Bud Promontory and Eco Park nga makita sa barangay pinamangkulan ning atong syudad. Kini aron makamugna og kayang forest o mamahimong atraksyon sa mga bisita o sa ingon makaproteksyon o makakonserba ang native kayam tree. Gihingusga ni Mayor Fortuna ang Kayam Conservation Project tungod usa na kini ka endemic species nga makasuporta sa sustainable local livelihoods pinaagi sa pagmugna og Butuan's signature pasalubong products nga pwede nang madala sa laing nasod. On action, Radyo. Sa lain pa impormasyon, gipaygayon ang usa ka anti-insurgency meeting sa pagpanguna sa mga miyembro sa Special Action Committee CONSAC sa may Southville Hotel and Convention Barangay Villa Cananga. Ang kalihukan gilangkuban sa mga SAC members sa pagpanguna sa Philippine Army nga nagtumong sa pagpakusog sa mga lakang aron mapakgang ang mga lihok sa mga insurgent elements ug aron mapuggan ang posibleng pagtaas sa kriminalidad sulod sa area of responsibility sa atong syudad. Gipresentar sa mga miyembro sa SAC ang ilang mga accomplishments, lakip sab nila nga gipaabot ang ilang mga concerns. Kini pwedeng mahimong basihan sa mas ligon og epektibong mga aksyon batok sa insurhensya o kriminalidad. Dako ang papel sa koordinasyon o panaghiusa sa tanang sektor, kauban ang lokal nga panggamhanan aron masiguro nga magpabili ng kalinaw o seguridad. Lakip na nga mapanalipdan ang katawhan batok sa hulga sa insurhensya o krimen. Ang nasangpit nga panagtigom nagpakita sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagmentenar sa kalinaw, kaligon o seguridad sa dakbayan o sa katawhan niini. On action, Radyo. At ang isa itong pagbalik, atong isgutan ang kamayong danon sa kasaulugan sa National Statistics Month o kung sa may katabang niini sa atong katawhang Butuanon. Sa pagbalik sa Butuan on Aksyon, Teleradyo.
safe. Programa ngayong kasaligan. Kadangpan, mga balita o impormasyon. Tutukan aksyon. Radyo. Okay, welcome back sa atong programa, partner. Salamat kayo sa atong mga viewers, Yes, no? O sa mga nag-greet sa ako. Salamat kayo. Labi na ka Ma'am Gina Salas, kang Sir Giovanni Ivardo, kang ka Ma'am Armona Jane. Salamat kayo diha, Madam. Siyempre pa sa ato diha sa Barangay Babag Batch 2003 APNHS Pequeño. Tama ba na, partner, ako pagbasa? Oo. O siyempre pa shoutout po kang Carlo Ian Estrada Mejia. Tama ba? Yes. Oo. Salamat o. Padayon lang gihapon inyong pag-shoutout diha og na mo yung mga pangutana sa atong guest. Pwede gihapon mo diha mangutana sa atong comment section. Alright. Kay karon, partner, hapit na ang kick-off, no, ang pag-able aning National Statistics Month, which is arong October 1. Muna mas maayo nga may isgutan po nato sa may kamahinungdanon ani nga selebrasyon nganong kinahanglan nato ni siya ipahinumdom sa katawhan unsa day naa ang pagkuha og mga statistiko, no, mga statistics, no, unsa day po ni katabang sa ato ang syudad ug unsa pa katabang ana sa ato mga kabutwanon. Muna na atong kailangan nato mapasabot nato sa ila ang kamahinungdanon sa National Statistics Month. Partner, go. Yes, partner, no. Ato makauban live karon si Engineer John Carl Escasio, ang OIC sa Research and Development Division sa City Planning and Development Department. Good afternoon, sir. Sir, maayong hapon. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Okay. Excited na mo, sir, kay murag naka-line up na yung mga activities. As early as now, no? As early as now. Is this 1 month or 1 week lang ni siya nga kasulog or 1 day lang? More on ang Statistics Month is whole month na siya. So, napoy activity ang atong Philippine Statistics Authority o napod ang atong LGU. Alright. So, pinagi sa local na Butuan Statistics Committee. Sir, nangutana ang atong katawan. Ngano mang ginasaulog ba nato ning National Statistics Month o ngano mang importante kini? So, ang kaning National Statistics Month na nagsugod ang pagsaulog ani atong 1990. So, kana siya pinaagi sa proclamation number 647 ni President Corazon Aquino. So, ang purpose sa celebration kay para atong mapasigarbo ang importansya sa statistics sa tanang sektor sa katilingban. So, sa social, sa economic, sa infrastructure, o sa uban pa nga mga sektor sa agriculture. So, kana siya, no, ang National Statistics Month, nag-promote pod sa kanang nag-promote po siya sa kanindot sa statistics, no, og ang yang benefits sa para sa informed decision making. So ma-capture nato ang actual nga data og dili lang ingon nga kanang qualitative nga data, no, or descriptive nga ni taas og niubos, kundi tungod sa statistics ato gyung ma-capture ang ma-quantify gyud nato ang actual nga mga datos. In other words, sir, ang makuha nato nga datos muna itong basihan sa himuon na itong mga programa sa atong dakbayan. Kaya di man ta pwede makahimog programa, no, kung wala po tayo insakto nga mga data. Kana gyud siya, sir. Mas maayo gyud nga atong ma-quantify gyud ang actual nga ground situation. Kay tungod kung kabalot na sa kanang numbers gyud, so sakto bud atong pagplano, sakto atong pagbudget, o kabalo pud pila atong i-target nga accomplishment. Pananglitan na lang, sir, no, for example, kung maghatag-tag mga programa sa mga solo parent, so kailangan nato ma-identify kung pila kabuk ang solo parent nga walay trabaho, solo parent nga walay income, walay trabaho. So diha nato makita sa atong mga himuon nga programa kung unsay mga pwede nato mahimo nga mahatag sa ilaha. Tama ba nga ma-allocate po nato ang budget sa sakto. Kay dili man masobra, sakto ra po nato mahatag nga allocation for the budget. Tama po ba, sir? Tama, sir. Mao gina ang purpose sa statistics o data, no, kay pinagi na klaro gyud ang atong aktual nga numero sa kinahanglan tabangan or kinahanglan planuhan nga mga tao. Sir, karong tuiga unsay tema sa National Statistics Month? So sa karon nga tuig nga National Statistics Month, ang atong theme kay Accelerating the Sustainable Development Goals, Pace of Progress, Mobilizing Data for All. So kini siya nga tema nagpasabot nga kung gusto nato mapaspas ang pagkabot sa atong sustainable development goals, kinahanglan nato og data, og kaning data
dili lang ni siya ingon nga para sa pipila kundi para gud siya sa tanano kay the more nga magtabang og pagplano og paggamit sa data, the more pod nga nindot ang atong mga plano og daghan pod og inputs nga ma-consider sa implementation sa mga plans, programs og projects. Oo. Curious lang ko, sir, pila man ka mga data o statistics nga mga tools ang atong ginagamit no ginagather paggamit ato sa pagkuha og mga datos. Doon na ba tayo mga klase-klase nga mga tools ang ginagamit na sir? Siguro ang pinaka-basic o pinaka-recent nga example sa tools nga atong ginagamit pag collect og data is kaning Butuan City CBMS nato na hitabo na siya gisugdan last December 2024 diin ang atong mga hired nga data collectors or enumerators nag-adto sa matag balay no para magkuha og socio-demographic data nila. So overall ang gikuha adto is kanang household profile. So atong gi-profile ang household as to ilang demographics, education, economic, health, housing characteristics og kanang water and sanitation og other pa gyud no. So ang purpose man gud ana is para atong makita dai no unsa ang actual na ground situation, ang living conditions sa atong mga community. So overall ang general question nga gusto tubagon sa Butuan City CBMS is ang kinsa day ang pobre, asa ni sila og unsa na ilang kahimtang gyud. So pinagi ni ana atong capture gyud unsa gyud ang actual nga situation og makaplano taging sakto. Pero kanang mga questions ba sir, dili ba medyo personalan like unsay yung sudan kada adlaw, gaginamos ba mo or something like that? Unsay basihan pod nato sir when we say kani low income mo nga family apil mo or average mo kay unsa atong tanaw na kay apil man na siya no sa tan-awon sir, unsa ang atong basihan ana? So more on ang basihan sa kaning income or poverty line nato is magbase tano sa mga giset nga standards sa national. So for example sa mga research no. So base ana kung makakolekta data sa ilang income, family income nila or household income, dira ta nato makita kung kinsa ang kaning mga ubos sa poverty line or kinahanglan pa og mga financial nga mga opportunities o assistance. Sa isgutan sa disaster preparedness, sir, paano nato na siya makuha ang data sa household? Kung labi na kung when we talk about preparedness sa disaster. Kung apil ba sa pangutana kung naba mo'y fire extinguisher or sabi na mga or naba mo'y evacuation plan or Yes sir, apil na siya sa atong gina-collect during sa atong mga statistical activities or sa mga data collection atong activities no. So dugang pagidana ang location sa balay nila. So kamakita nato kung duol siya sa kaning mga suba or mga flood prone areas, so kana siya makatabang sa atong pagplano nga ma-ensure nga we are prepared sa disaster. Labi na kung landslide prone area or landslide prone area po yun, no? Pero is it required to take a picture sa balay, sir? Well, for now, sir, kinahanglan na mo ang picture sa balay for validation nga nagbisita gyud atong data collector. So pero kana pud siya, apan pud na siya sa consent sa atong tagbalay kay dili man lang pud ta mo basta-basta og picture na. Wala sila nag-consent sa ato. Sir, when it comes to data privacy, how can we assure mabangga nato na siya na igo mata mo collect data pero in terms of sa data privacy, how could we make sure nga di nato ano ang iyang karapatan ana laba siya pwede ba siya nga dili siya mo declare something sa iyang mga questions nga naa sa hindi siya mo answer. Or is it required to put a name doon sa survey form? Yes sir, required siya. Si City Government of Butuan may mga mechanisms naman siya para ma-ensure ang data privacy, ang atong compliance sa data privacy. Number one, ato gyud gina-promote no o gina-raise ang awareness nga ang i-collect nga mga data sa mga data collection na activity nato is that remain confidential. Atong i-uphold ang confidentiality o dili kini siya gamiton para sa personal nga mga purposes no, but gamiton lang ni siya para sa pag-formulate sa mga plano, sa programa o sa mga proyekto sa gobyerno o as well as kaning sa pag-improve sa atong mga serbisyo. So ikaduha na ang para masiguro ang data ang upholded ay lang data privacy kay nag-register ta sa National Privacy Commission. So ang City Government of Butuan is registered sa National Privacy Commission. Kini nagpasabot nga kita nag-confirm ta nga naatay data nga gina-collect og we are kanang committed para sa pagprotektar ani og pag-ensure sa compliance sa data privacy.
Pinsa raman ang pwede makahilabot aning mga datos, sir? Kay mo naman ay level of confidentiality kung correct. sinsa ray allowed na manghilabot ang mga data. Ang sa level of confidentiality sa data, for now, ang atong allowed na is katong implementing agency. So, sila lang yun ang makakita, Maka-access. maka-access sa data, katong mga authorized personnel na to. So, dili na siya ingon nga kanang i-share sa tibok. Basta i-share niya, no? Oo. I-share lang bisag asa, no? Kasi screenshot niya, nga isan niya, tanawa rin. Tanawrang balay, niya, nga, di man din siya dato, di ay, gani something. So, kanipod sila nga mga authorized personnel, napod ni sila yung mga kanang sworn statement, no? O sworn statement or kanang oath of data privacy nga. Sila, nag-commit gyud nga, ensure gyud sila or mo-comply gyud sila sa data privacy. I-uphold gyud nila ang confidentiality sa data. Or else, kasuhan gyud sila. Mapadulong gyud sa ingana kung nay mo leak nay nga mo mga leak, information, labi na sa social media. Mga dili mao nga paggamit sa data nga. Imbis ang data gamiton lang para sa Kasi pagplano. si kalaban ba nga i-search. No, may Tas magamit, makollect ang data. So, ragi pasabot gida sa ila, sir. Nga dili gid mo pwede i-share kahit sa imong family ang mga informations kay imong makuha diha sa inyohang data. Tama, Yes, no? sir. Naman yung mga password diha, sir, mga na ito password sir noon. Tapos kanang strict mapod naman po yung mga security levels para ma-access tong database. Okay mo man ginay concern sa atong mga kabutuan on kay how can we assure nga ang amo Safety. ang data is in good hands, Correct. no? Na dili na magamit for whatever reason. Dapat magamit gid siya sa sakto ra gid na kanang butang like ani nga mga for project. research, for Oo. data. Sir, sa karon sir, ongoing pa ba ta or human na ta? Asa na ta nga level? Pila na ka percent? Oo. Asa na ta nga level pagka nang hisgutanan? Sa pagkuha sa atong mga data sa CBMS. collection, sa CBMS na to. So sa atong data collection sa CBMS, for now naabot ta og 90,000 plus nga household data nga na-collect. So kana siya na hunong ato sanggi hunong atong May recently na lang siya nahuman no, May to June dito na hunong ang data collection kay mag-proceed ta sa data validation. So mao to nga based on population, sir, pila day kabuok Correct. ang population Mapod- sa Butuan? for now sir murag dili pa ko angay mohatag na since ang data nato is ongoing pa data validation. Siguro based sa recent result ni PSA no sa iyang population census na ata sa 385,000 So wala pa mo na. People, katunga. sir, dili household. Ang Individual. 90,000 is household. Household data tong ato. Pero kaning 300,000 individual. Individual based sa result ni PSA. Pero in terms of household, wala pa. Wala pa ang Papakabalo. release sa atong latest report. Pero how can we assure, sir, nga nata sa itong target kung wala pa tay kanang number gyud sa population or household, number atong na target? needed, yes, How do we target that? Nata sa pila ka percent? Kana siya sir, atong basihan ang report sa PSA kung pila ang household no, at least natay baseline ba kung pila gyud ang kanang household sa Butuan City. So ang latest na information is that dito sa 2020 na atay 89,000 ka households. So kung 89. comparing that sa atong na-collect karon, so medyo nilapas na ta sa atong baseline nato nga target. Kay in every household depende po na kung pila ka family ang naado. Kay basta iyang anak diha na po ni puyo naminyo na. Yes, correct. Nanay, Iyang apo. kamanghuran diha na po ni puyo naminyo. So ay depende po kung pila ka family per household. Yes sir. Oo. Okay. Sir, para makasabot atong katawhan, unsay mga example nga project sa ato ang dakbayan nga naka-base sa statistical data para makasabot siya kung yun sa ato paggamit ng mga data. Nabatay na nahimo na nga project nga gi-base po nato sa data-driven ang ato ang project? Siguro ang pinakadali mahon-honan nga project no is katong AgriBoost nato nga project no. So base sa data ubos ang atong economic output in terms of agriculture. So upon inspection sa data nakita nato nga nay mga panginahanglanon ang atong mga farmers para ma-increase ang ilang production o ang ilang atong performance diri sa city level sa production. Mao to nga gibuhat ang AgriBoost project og nagbuhat ta og mga activities sama sa capacity building og pag-provide og mga assistance sa ila no, mga capacity building, mga training og mga other assistances pa na hinungdan nga kani siya nga project na-recognize gid siya sa dili ang diri sa Butuan no, but also I think sa dito sa international. So mo to nga base sa pod sa latest report sa PSA tungod ato nga kanang project nakita nato nga ang agriculture output sa Butuan City kay ni dako na increase no.
In terms of the economic development sa ato ang mga tao sa Butuan, doon na ba tayo gihimo nga or Plan? recommend Oh, nga recommend. program for that based on the data that we gather? Ang sa recommendation nato sir sa Kaya labi na kayo ba na unemployed, na ay Plus, nakita dito during sa data collections, Oo, na- no? Kinsa ang mga nag-agad na po siya unemployed, pila ang sa monthly Oo, nga income. source Oo. nila. Mm-mm. paano na to sila ma-uplift, matabangan na mahimong productive o mahimong correct. sang ligon ang Oo. ilahang kuan. Pangabuhian. Panginabuhi, sir nga na. Sa karon sir at ongoing pa po atong pagplano ana so pastor no so pon natay ma-propose na mga projects based sa mga data so ang importante gid karon kay nanagid tay baseline sa atong households o sa atong mga population or mga residents diri sa Butuan City. So Yes. inline man po na siya hinoon recently gino naman tay mga ginalaunch ng mga plano pod so kana gid siya ginagamit na siya sa mga available na statistics data sa city. Mm. So kato siya once ma-implement na ma-cluster na gyud ang Oo. atong economic. Okay. Okay, Guwapo, sir. Nisha, partner. Kay at least na kay clear picture. Correct. No? Kay lisod bagon maghimo ta og project kay Wala tayo magbase gitanaw, ra pud wala ta tayo kana- gibasihan. oo, nga kanang bana-bana lang ang ato Yeah. ang mga Ay, projected gihimo. lang Projected tanan, no? Oo. So enabled us na makahimo tagmapa gid nga sakto is to have a clear pod na data Nga nga makuha nato Which is- based on what is happening on the ground. Kay aron di pud mausik atong resources sa gobyerno, no? Like for example, maghimo tag housing projects, pila madigid ka buok tao ang walay balay naa Kulang. sa Correct. Oo. disaster Flood-prone areas, sa mga yes, risk oo. mga nga na ba. So at least makabaluta kung pila i-allocate nga budget sa government. In terms pod og kini mga mapdos, pila di ay mapdos sa Butuan, mga buros, no? Nga pwede alalayan sa atong City Health Department unsa nga mga serbisyo atong ihatag. These are the data nga dapat masabtan sa atong mga kabutuanon. Kaya kaning mga kaubanan nato sa CBMS, pasensyahin lang po ninyo og nasa mga pangutanan na usahay ba makuratan mo Kulit, kay there are questions na Personal. It's because they want to get doon sa core, no, bottom line, kung unsay basta dihan gid nila ang kada household nga ang inyong pamuyo, inyong pagkaon, pamamagi sa pagkaon, ug inyong pamamagi sa papanginabuhian. Kay importante kini nga mga data labi na karon kay na ongoing ang validation nila, sir. Para makita nila nga kani nga portion mo ni ang pila ka percentage sa family yes, ay ani ang kaning income, household mo mo ni ang mga- percentage, oo. correct. Yan trabaho ingon ani dilipod ingon ani ka kuan ang iyang trabaho sa na sir kanang reliable ang iyang trabaho so ingon na ba so nakita na diha sa data kung pila ang pobre pila ang average lang when we say average partner kanang mga kaon tulo sa Tulo sa kadlaw kadlaw. pero Correct. dili maka-travel og Thailand Oo. I think mo na average Inga na. Isa pero siya. kung medyo sa taon na sir dato na sa taon na High income. ano sila siya? high income. Wala na maka-travel sa Apil abroad. ang mga high income, sir, ginakuli at kinakuha po do. ginakuha data Data? collections. Oh yes ma'am, tanan gyud ang Tanan tanan gyud gyud. household ka para no household is left behind gyud. Oo. Why exemption? kumbaga. Why exception kay we are kanang promoting inclusive planning. So Correct. tanan gyud included sa pagplano sa syudad. Kaya di maklaro mo kung pila gid ang high income nga mga earners. Correct. Pila ka sakyanan, pila ka aircon. Asagikan siya. Pero, Padol sa club control project. pero ano, sir, sa karon kay nanata sir no nanatay na ko ang mga data no tas inline na pod nato after sir pila na pod ka tuig para magsugod na pod tag balik sa mag collection na pod tag Oo. bag-o nga mga data kay Aron karon siguro ana nato no nga- kung nakatabang nakahabutang tag proyekto ani nga serbisyohan nato ni nga mga katawhan nga nag-need kung nakatabang bata sa ilang partner no sa ilang panginabuhian silang kinabuhi no Pila sa, ka years pila ang ka years validity yes oo. ang data nga nakuha nato para masiguro gid natong updated. Correct. Ug Nga, updated masaligan kay mo yung ang atong atong kuano data nga kay gigamit. Kaya data, basin- yes, karon, karon lang. ang atong mga pobre dato na day karon kay nag-VA na, no? Natay Or mga naka-abroad sir, na, yes, or oo. naka whatever, naminyo nag-Amerikano. Oo. Yes, sir. So katong sa atong frequency sa data collection is usually ang period sa kaning updating sa atong mga Yeah. sa database labi na sa CBMS is 3 years na siya no, every 3 years na siya buhaton. Every 3 years ang updating. All right.
Kaya bisa naka-abroad na rito si Madam, Correct, no? tas ang ilang balay, naka-abroad na. ang balay, no? Ang balay sir, sa unang payag, nahimo ng mansyon. So, appeal gapon siya, sir. Diha na to makita kung Dira na makita ang ilang improvement kung na improvement or na pagbago. o kung effective pa O kung ang effective. ato ang gihimo nga programa, no? Madya ato makita ang matrix, no? Madya ato ma-evaluate kung effective or dili or nabatay i-adjust sa program aron mahimo siyang ang objective na to para sa program is makuha gid nato. Correct. Diyan Yes. nato makita ang kanang effectiveness sa project kung mingon ta nga ay murag dili man effective ang atong project, ang katong gihimo atong nga program or campaign. So kailangan ta mo adjust, no? Asa day dapit ta medyo na ay problema. Correct. Para dito ta mo adjust. Correct. Depende po sa nakuha nato nga datos on the ground. Sa karon ba sir, doon na ba tayo mga opisina sa ato ang City Government of Butuan nga gagamit na sa inyo ha mga data collection or as of now wala pa yung release kay ongoing pa yung validation? Kung sa CBMS lang is wala pa nato na release kay ongoing pa atong data validation but ang among department ang city planning is na may yearly nga gina-collect nga data no. So mao na ang title na is ecological profile or ecological statistical yearbook. So more on ang data na ana is na ay geophysical data, population and social services data, economic data, kanang infrastructure and utilities data sama sa kanang pila na atong mga road network o kanang institutional data, so kanang financial position sa Butuan City kung okay ba ang kwarta sa Butuan City no, so taas ba ang assets or na may mga savings. So kana siya no, for now mao pa na ang kanang ang mga data nga atong ginagamit o ginahatag sa ubang department para sa ilang pagplano o pag-provide nila sa ilang iya-iya na mga serbisyo. Wapo na ni partner kaysa una mangutan natag ahata makuha og mga data. At least karon we know nga ahata mo kuha og mga muduol o makakuha tag mga data like for example kung sa tourism development, no? Kung may tag road network pila na ang nahuman ng mga kalsada. Correct. Nga kung may kag establishment pila na ka hotel sa Butuan na anay mahatag nga data. Kung pila ka buok ang establishment sa ingon ani na anay makuha nga data o pila ka buok ang trabaho na napoy data. Tama ba sir no? Yes sir. So nanatay reliable na gyud na mga data partner pinagi sa ilang opisina. Sa data collection. Sa data collection. Yes. Pero hopefully kadus pa niyo ni mahuman ang validation sir. It will take a year, a months na lang or before the year end mahuman na ni nato ang validation para magamit na ang ubang data. For bahin sa atong target, we target nga mahuman karon as early as this year no. So before the end before the end of 2025. So mao na tong target. So hopefully ato na ma-achieve tapos ato na dayong magamit na dayon nato ang data nga atong na-collect para ma-translate na siya into plans, programs, o policies. I-present pa ba ninyo na, sir, sa tanan opisina or sa CGB nga mga offices ang inyong data nga makolekta kapag once na ready na siya ready na. Laba mo ipatawag nga more meeting, something like that, or presentation? Labi na sa mga department na needed yun. Sa social, sa health. Like for example, sa SWDD. The City Health CHD, Department. Correct. Oo nga, needed nila ang data. Karon sir mao gina atong direction no kay na naman tay data para mahimo na siya og kanang mapuslan gid ang data no. Kailangan na siya ma-present sa uban no. So for now wala pa tay kanang concrete gid nga kanang unsa gid ang timelines unsa ang kanang sa buhaton, but that is the goal direction mo nang direction gid nato. Okay. Sir, in terms of support no, active participation sa atong community, sa atong katawhan, giunsa man nato sir nga masiguro nga maka-appeal gyud atong katawhan sa paghatag og hustong data sa mga survey o census? Ang atong ginabuhat para ma-ensure ang pagkuha o paghatag sa atong mga residents sa hustong data is kanang information dissemination good or information drive. So nagpost ta sa legit na to nga Facebook page no para
sa actual na mga or sa mga ginapahigayon nga data collection activity sa city. So kini para ma-establish ang credibilidad sa activity nga ginabuhat. So pag legit po ang nang-post, so legit gid po tong activity nga ginabuhat. So additional po na nagpatabang ta sa mga barangay captains o sa mga PROC leaders no pag disseminate nga ang LGU na ginabuhat as well as ang PSA po no LGU ug PSA na ginabuhat nga mga survey or mga data collection na mga activity. So ato sang gina-coordinate sila kay para ang participation sa atong residents is makuha gyud nato. So high participation, high engagement. Tas kung high engagement, nindot atong data collection. So mas inclusive ang atong data, mas comprehensive, mas kompleto, mas inclusive. And I think as we celebrate National Statistics Month, mas maganda siguro if we can go with campaign no on how important is statistics and correct. mapasabot sa public na these are the benefits. Ito yung mga program nga nabuo because of statistics so that our people easily understand no the importance of statistics. Para sunod na naay mga paghihimuon nga survey, paghihimuon nga mga census, full ang ilang paghatag sa support because they know nga once they cooperate, isa sila sa mga makahatagan, no? But again, no, gusto na mo tanggalon ang misconception na Correct. kay kamo na ba nahitabo atong last time nga gilusad ning CBMS kay pagtuon nila nga ayuda ang tumog tinguha aning CBMS. We would like to clarify lang namo nga ang pag-anha sa ato ang mga personnel no nga nagkuha og data is not for kanang ingon nga mga ayuda nga akap unsa pa na diha kanang mga government nato nga mga kuan ba hinabang pero isa na siya sa mga pwede tan-awon no pwede makuha nga mga sa data pohon nga unsay mahatag nga ayuda ang atong gobyerno but as of now dili na to kay uban man good partner dili mo hatag sa sakto nga data kay it's because nangunahon na siya nga ay dili man ni para sa di unahon niya partner nga basin akap ni asa akap pa na kanang akap ni so may siya pobrigi kayo mi sir ginamos sa gaya mong gikaon sir bisan even to nga naa siya ginakaon pero iyan lang ipaubos iyang kaugalingon para lang kunaon niya ma-qualify siya dito sa ato naon na we have to give yung unsay tinuod correct kay para makahimo po na ato ang gobyerno og tinuod pod nga programa correct dili kay anang i-degrade na to atong galingon because we think na naatay makuha nga in exchange ato partner gikapoy naman ko kwaon ba yung story pero sir for the next na pod nato nga how we will make sure sir nga kana nga mga misconception mawala especially kung magsugod na pod ta sa sunod nato nga mga data collections. Ang atong estratehiya na para mas mawala ng conception o mas magkakonekta sa atong residents o sa mga future respondents no is number one ato yun i-strengthen ang atong information drive. So kailangan gyud nato no mas mapalawak pa ang atong information dissemination para ma-establish gyud nato ang credibility sa atong ginabuhat na mga activities o as well as matabangan po nato ang kaning mga data collectors nato no nga kanang mailhan sila sa mga tao o dili sila dudahan po na ay high trust sa ila. So mo to nga information drive o ikaduha siguro dapat atong yun po strengthen po ang atong pagpatabang sa kaning mga barangay no patabang ta sa barangay sa PROC leaders nato sa pag-encourage nila sa mga ilang mga kanang residents o sa ilang mga lumulupyo kay sila man po is sila sa kung compared sa ato siguro dire mas duol man sila sa tao. Correct. So ato silang i-cooperate, ato silang i-meet, i-coordinate, then magpatabang ta sila sa pagkuha sa trust sa mga tao. Sir, unsa may relasyon sa statistics o transparency or accountability sa gobyerno? Ang statistics mauna siya sa diretso nga istorya. Ang statistics maghatag sa ato sa actual nga kondisyon or hulagway no pinaagi sa data gyud og numero sa unsa day ang kanang for example kanang living conditions or actual nga mga circumstances dito sa ground. So kana siya
in connection sa transparency o accountability, pinaagi sa statistics o data, makita nato nga kung naabay epekto ang atong mga programa o plano nga gipang implement. So mao na siya ang mahimong basehan no sa mga benefits nga atong nahatag dito sa atong mga residente base sa atong mga plano. Na pwede nimo ibangga no ang Pwede na data, to ibangga nimo kung unsay atong gihimo nga programa, kung unsay effect po na sa public, Correct. no? Balik sa iya ha. Yes sir. So ang previous data, ang before na data o after na data, ato nang magamit kanang pinaagi sa statistics atong mapakita no unsa ang improvement nga atong nahatag sa atong katawhan, which is in turn is in line with transparency and accountability sa atong paggamit sa pondo sa gobyerno o sa atong mga allocation sa mga Other resources. resources. Sir, karon kay grabe man ang technology, no? Unsa may role sa new technology, no? Doon na nabating ng hunahon na ang mga mobile surveys, online registration, or GIS mapping, mga nana ba? Oh sir, ang city government is very active sa paggamit sa mga new technologies kay ang technologies man gud makapatabang sa pag-streamline sa mga operation. So pananglitan katong sa pagkandak nato sa Butuan City CBMS, usually ginakandak magin siyang gamit ang papel. Pero sa atong rollout karon is nagamit ta og tablet. So tablet based ang atong data collection. So dili na magsulat atong data collectors, dito lang sila encode sa tablet. So in terms pod sa kanang GIS mapping, ang gamit gid kay niya kay ang data dili lang nimo siya makita in tabular format, pasabot kanang numero-numero lang, pero pinaagi sa GIS mapping man god ang data naa na siya spatial context. So pasabot na makita nato ang location. So kabulota nga na diri ang concentration sa for example sa mga high income o mga low income na mga household. So makatabang gyud siya sa pag-enhance sa atong data collection as well as sa atong visualization o analysis pohon. Gwapo, no? Kay nana mo siya kaning mapa ba? Like for example, no, kaning orange nga group mo ni siya ang average. Ya kaning diri adapit nga portion nga daghan kaayo mo ni siya Low kung red ni siya nga portion mo ni ang mga low income. Ya napoy mga low income din dapita. So Unsa ang mga royal? mga royal blood na ring dapita, no, sa nasa taas sa bukid puyo. So mga ana. Ya makita po din ni Sir diha kung pila po ring naitrabaho ani nga mga household, no. So interactive po siya, partner. Gwapo kung interactive na So po. naka-systemize tatanan, sir, no? For now sir, for now ma'am ato pang nang na-establish but mao na ginatang direction. So i-validate pa man gud nila karon partner. Pag mahuman na siya by facing sa lang. mo na din na ilang ipambutang sa sa inyong mapping, no. Pero dali ra po siya, gwapo siya ka interactive. Pag ano mo gawas tayon pila house. Kung naa na mo guna siya tanan, dali na lang gid kay ang pagplano or barangay. Per barangay. Even sa household level yun. Kay naman tayo ang GIS mapping. So, grabe ka, dali na lang ang pagplano o mas targeted pag yun imong pagplano. Correct. Na kay serbisyo, napagid kay name sa kinsa imong possible hatagan ani or i-consider ani. Dili na lang ingon nga kanang nakoy 50 ka scholarship kinsa mo nang hatagan ani. So murag kuan po siya sa barangay, sir, no, kay kunyari prasa na natay offer nga mga program sa scholarship as what you said. Pwede na partner nga, oy kani murag kani nga barangay na sila yung mga 20 ka students nga needed ani nga kuan ani nga program. Partner, malikayan na gyud diha ang gingon na kana ba. Mao pud akong kuan partner no. Kisay dool sa luwag. Dool sa luwag. So kani ma-identify na gyud diri sa atong based on data ang kinsa gitagaan gyud og scholarship. Data driven na hatag lang ang barangay og list of names without verifying kung tinuod ba gyud ni nga mga estudyante, but based doon sa data nga gihatag ninyo mo na akong giingon na gino nga maging mahimot ng matinud-anon sa paghatag natog information sa ato ang mga magakuha og data sa ato para sunod, no, dili ta mabiyaan kay sakto man nga data, dili ta maulaw og hatag sa information kay para naman po ni sa inyo ha. Kay kung whatever man nga program ang himo ng gobyerno, usay jud ka. Mapil ka. Mo nagiingon ni Sir ganina nga ikaw butuanon di gyud ka mabiyaan. Pinaagi sa CBMS. Okay, walay may mabiyaan kitungod kay household nga nga ma-left behind because all of the data tanan tao dinhi sa Butuan is naatay gipang kuha nga mga datos sa atong matag usa. So mo tigingon ni Sir na kung mingon tag scholarship kabalo ta pila ra ang dili ka afford og eskwela.
no, targeted, tama to, targeted, sakto ang ato ang i-budget nga Correct. allocate na, for example, kung may tag 70 gid ka targeted. Kung more than pa na, kay base sa atong data, like 100 yun ang atong tagaan. Dili kay 100 nga, pag abot 70 ready ayo nga, ay pangsuksok na lang din itong uban. No? Ang ana bang mahitabo usahay. Kay, Sir, sa ingana, sir, nga point of view bagid. Unsa pud ka ready ang atong department sa city planning, labi na kung nay mo arise nga problems, nay mo arise nga mga nga nganong kuan man nga akong mana si ang official nga sa barangay nga ang akong data is 100 tapos ngano sa inyo 60 lang. Unsaon nato siya pagpasabot pod, sir, ang atong plan na ana? About sa ingana, ma'am, siguro ang mas maayo na to buhaton, no, sa City Planning and Development Department, importante gyud ang alignment sa barangay. So mo na nga natay ikandang nga data validation para ma-ensure nga dili na siya mo arise na mga issue. So ato gyud i-consult ang barangay, ito lang pangutanon og gani murag realistic ba ni nga data or mao ba ni ang actual. So magpatabang mi sa ila gyud. So para malikayan naton na siya nga dito pa na siya mo arise sa mga presentation sa data. So diri pa lang sa data validation ato na nang hinahinayan og address. Sir, sa unsay pwede buhaton when in a barangay level aron mas mapalapad nato ang pagpasabot labi na sa statistic nga hisgutanan? Ang una nga akong mahunanaan nga pwede na mo pangayon or pwede na to pangayon sa barangay is number 1 ang siguro magtabang makikoordinate sa ila o sila pun mag-coordinate sa ato, cooperate sa atong mga information drive kay grabe gid ka importante ang kanang information dissemination. Kung makabantay ta sa Facebook, di ba, pag nalang mo trending, dali na rin kayo makabalo ang mga tao. Yes, so, siguro kung ato pong mapatrending ng mga programa, mga data collection sa mga sa government agencies, no, sa LGU o sa PSA o sa other mga government agency nga involved sa data collection. So, pwede na mapatrending. So, at least man lang, di ba, ang ma-inform gyud ang kuan, ang mga respondents sa amo manggong nabantayan. Kung inform lang gyud, no, kung kabalo lang gyud si respondent, or si community nga naa din siyang activity o legit good pod ang pagka-announce or ang kanang nagikanan so mo participate magid pod sila. So usually among experience nga kanang mga challenge kanang sa mga participation kay more on tungod pod na siya kay wala di sila kabalo nga naa day no og si government day ang nag-implement ani. So mo to siya nga pwede gid sila motabang sama sa information drive og as well as kanang active na kanang promotion sa atong mga data collection og sa mga other initiatives nato dito sa ilang mga residents. Correct. Okay. Okay, partner. Ito na busy kung tubag. Okay. Sir, sa karon I know naghayon tay mga challenges, no, but how do we address ito mga challenges nga ginatubang sa atong mga CBMS personnel when they gather data? Kay I'm sure ikaw daghang kayo madungog daw mga feedback, no, gikan sa atong from the sa field, no, nga ilang mga na-experience usahay gani mahadlok sa mobalik kay basin fear of kanilang security, no, kay basin nagtuo sila nga daghang ba mga misconceptions manggod na bisan sa kanang pagpasabot nagi mga tao nga sa diligid nila kaya i-absorb unsay dapat i-absorb, no. Kay for example, no, nag-explain lang ko sa imo pero at the end of the day, di mangyapon ka mo to kay na magkikagaling ang prinsipyo. All of us nagiti mga prinsipyo ug dapat tay ego na kay pride. Correct. Partner na usahay dili ko. It is my personal life, so why do I have to share to you? So mga ana sir nga mga challenges, how do we address that? Ang pinakauna siguro na pag-address na to na is kanang respeto pod, no, sa atong mga community. So pwede magid po na sila mo kanang mo ingon nga dili ko magpa-interview tungod kay na sila yung mga kaugalingon na prinsipyo. So ato po na siyang irespeto isip nga mga data collection nga authority. So siguro ang padayon lang pero ang ato lang padayon lang gyapon ta sa pag-encourage sa ilang participation kay para comprehensive pud ang atong database og ang atong pagplano inclusive, no, na so na incorporate gyud ang datos sa mga residents o ang atong plano na-include gid sila. So, inclusive planning and development. Alright, sir. Sir,
karon October 1 na ba tayo mga naka-line na mga activities for the Mapadaan whole pangutan. month of October? Unsa ato mga activities sa National Statistics Month? Correct. Yes sir, natay mga line-up na activities no. So number 1 ana nga lead agency sa panga-conduct sa National Statistics Month is kaning sa PSA na mga PSA nga mga kanang activities no. So nana silang Facebook page for example kanang Statistok no. So magbuhat kag TikTok about statistics. So apil po dira ang kanang mga data festival nila or mga data dissemination forum wherein sila magbisita sa mga eskwelahan para mag-disseminate sa mga data. So sa local pod na paghamahanan sa Butuan, napod tay mga ipahigayon na mga activities line up sa National Statistics Month. So for now ato pang gi-plaster no ang mga activities but eventually ato gyud na siyang mag-post ang city government sa mga activities nga i-conduct. So dili lang sa giro na ko pangunahan ang sa ang i-post but na mga naka-line up na activities. So, kinsa ang atong target nga mga audience sa sana, sir? Ang atong target na participants o audiences sana ay kanang mga high school o mga elementary no. So napoy kanang kanang open to all lang siya. So high school nga basta kay kuan ka teen ka og junior no. So sa mga previous na mga National Statistics Month nato naka-conduct ta og kaning poster making. So napod tay mga statistics quiz o population quiz no. So diin ang atong mga participants is kaning sa high school students nato. All right, sir. For mostly atong mga activities sa mga students man no nga napod tay mga sa mga community. Kaya magdepende man po na sa atong target audience kung kinsa atong gusto ipaabot ang mga information kabahin na sa statistics. Okay. Sir, basta na kay mensahe sa kasong gusto pod mo apil sa iyong mga activities, asa nila pwede makita ni nga mga information? Doon na ba may Facebook page or sa inyo bang asa lapit ni makita man ng mga information? Ang ako lang mensahe sa tanan no para bahin sa National Statistics Month o sa statistics kay ang statistics dili lang ni siya ingon na numero no kundi mo ni siya isa ka instrumento para sa maayo nga pagplano nato sa atong kaugmaon. So ana manggudtong sa quote sa DILG base sa lang libro about sa pagplano sa syudad nga ang quality daw sa plano sa syudad nakabase pod sa availability sa data. So kanibot si city government fully love pod niya no ang kanang statistics no. So love gid niya ang paggamit sa data no para ang atong mga plano, mga program o mga project kay data driven o informed gyud by kanang actual ground data. So sa atong umaabot nga National Statistics Month, so akong gihangyo ang tanan nga kanang mag-participate sa atong mga activity dili lang sa activity sa LGU but also sa atong Philippine Statistics Authority. So ang mga details sa kaning mga activity makita sa Facebook page sa atong i-upload sa Butuan City nga Facebook page sa PIO o as well as kaning sa mga Facebook page pod sa atong Philippine Statistics Authority sa PSA. Alright, salamat kayo engineer. Nainungutan na si Harry Lee no ingon siya nga since your data changes from time to time, how do you make sure that information stays updated? Actually gitubag ganyan ni sir ni Haser ni engineer no nga every 3 years gid daga update sa ato mga data. So after 3 years 2025 no 2026 2028 magsugod na pud ta og data collection pinagi sa CBMS community based monitoring system. So mo na ang sa department division ba rin sir? City planning at department ting sa ila pero ang imo sa division ang imo sa ikaw ang division head sir no division head sa research and development si sir man ang division sa iya na nga division ang CBMS so bata pa si sir basta mo tiguang nigkalit maging nga gid pa dong sir bitaw sir relax na good sir kay kam na ingon pa si Engineer Iris so I love CPDD supportive kayo ang ilang department head si Engineer I. Og syempre hi pod kang Eman Chris na watching daw siya from G Park. Shout out daw kang JC. JC daghang kay fan sir. Ingon pod si Aldrich pod na Boyles or Boyle? Boyles o yung Sir JC. Sir daghan kay kuan. Daghan kay fans. Tanaw sa imo karon. Okay. Sir salamat kayo sir ha. Ang nya standby lang sir kanal lang pud ko i-kuan sa imo kanang
tuyo po day after ayan sa Glakaw. Thank you, Okay, sir. salamat kaayo. Thank you sir sa imuhang time. Sinap kay i-plug Idugang, yes. na kay concert wala. Okay na to, sir. Basta kay mag-post ang city government sa iyang mga activities for the National Statistics Month. So abang-abang lang. Abang-abang lang sa sa mga Kaya na yung activities, mga no. exciting nga padula, no? Na yung mga padula, na yung quiz, no. So usually May mga prizes. na po yung mga prizes. Yes. Yun. Oo. Yeah. So kani siya para ma-promote ang statistics, no, ang iyang relevance, no, sa all sectors of our society og kaning sa iyang impact sa evidence-based planning o inclusive development. Yes. Okay. Thank you so much, sir. Engineer. JC ang imong apelyido. Imong kasi Dagnay. Dagnay. Engineer JC. Kay John Carl, sir, no? John John Yes, ma'am. Carl. Alright. Thank you so much, sir. Timo muna ang ato ang division head, no, diha sa research and development section department is very enthusiastic si sir, no, si engineer. Sa kabata ni engineer samot sa kabata, no, kay daghan kayo siya mga gipakatiman nga problema ang yung gigunita, no, yes, nga mga projects and programs. kay laliman ka tanan banggod si GB offices Naghulat naghuwat sa iya Naghulat sa inyong sa sir. unsay data nga iyang mahatag og mahungit niya nga mga data sa aning mga opisina. Correct. Kay Oo. para sa ato apod sa Public Information Division, we also need that data, no, so that we can come up also kung pila ang nay TV, pila ang nay radyo, Internet. pila nay internet, so that we will know kung paano to mapaabot ang mga information sa Correct. atong Oo. community. Oo. For example, gamay ra man na internet connection, so why kailangan pa man ta mag live stream, no? Tinsa po diay gatanaw og Facebook. I hope ma-appeal po na sa data, no. Unsa pa yung kasagaran pila ginaload niya nga okay. sa FB10 ba, Facebook Unsa ba, iyong siya way internet? para na maka-internet Communicate, siya or communication unsay niya. oras po siya Naga-cellphone, naga-internet. Okay. Yes, oo. We need this information so that we know kung okay, pila na Kanday may nga na time radyo. ang pwede na to nga i-on air ni siya nga mga programs. Pag magpa-live streaming ta daghan di mo tan-aw. Pila pod ang gapaminag radyo para kita pod atong tingog madungog na pod sa radyo. Correct. In which pasalamat pod mi sa atong mga Partner? radio station o partner radio stations nga ga-air pod sa atong program partner, and we are so grateful sa inyong cooperation kay dili lang madungog sa live stream kundi madungog pod ta sa Radio. mainstream, no, sa radyo. Alright. Okay, partner, dito maglangay kanang ba si Engineer JC, no. Una kita magbulag-bulag ibili ko kaninyo ang usa ka panultihon nga unsa man ni akong gibutang nga nawala man ta sa atong kuan ani. Natingal lagi ko partner, no, pero So, wala aminin ni ka lang nako. dito partner. Oo. Dili lang. So, pasensya na kayo mga kabutuan on kay wala Ato na na type, lang siya no? tagaag ko mga kabutuanon kay birthday niya karon. No. Wala gid. oo. Wala atiwas gikan sa ragid ang butang. Gikan sa mo na natingal ako pagbasa na ako sa script unsa yang panultihon karon. Basig naka-save ra sa cellphone. Nalimtan ni siya. So, partner, no, kitang tanan mangyod natay ingon daw nga unsa man dining gitawag nga paglimpyo nato sa tong kagalingon, partner, no, nga ang pagkalimpyo daw ingon pa sa Dios dili lang paglimpyo sa pagkaon, kundi kalimpyo pud ta sa atong espirituhan ng pagkatao, sa kalimpyo sa imuhang panglawas, no. So dili na importante, partner, nga limpyo lang imong panglaw ay imong panit, no. We need also nga limpyo pod ang ato ang heart, limpyo pod ang ato ang espirituhanong pagkatao. Kay diha gatanaw ang Dios sa atong kaluwasan o gugma sa atong Dios sa tanan. Ilang para sa usa ka grupo, partner, kundi para sa ato tanan. Kay dili lang kay na uban mo partner nga limpyo inside pero outside di ay siya nga ka limpyo. Ano mo akong point? Unsa di maligo pero buotan siya. Dili, I mean kanang pagtawag ko sa imo inosente ka tan-aon. Okay. Pero sa tinud-anay di ay dili di ay ka inosente. Sa itsura ka lang inosente. Pero sa tinuod nimo nga pagka ikaw dili di ka inosente. Okay. Napoy uban partner nga bilasa sa tan-aon pero
sa actual, sa reality, dili di ay siya yung nana. Ano ba? Yan lang ang mga butang. So, di na to i-judge, no? Natay mga misconceptions sa katao, pero kanina siya ang iyang tinuod niya. Character, attitude. So, ibig sabihin na partner nga, dili tayo dapat mo judge sa isa katao. Kay, wata kabalupod kung sa po pinagdadaanan niya. Kung unsa po yung pagkatao. So, di na to siya i-subject for kanang i-judge na to siya, no, nga kung saan ato makita, kung di ato siyang ila-ilahon og sakto aron makabalo ka kung kinsa gid tinuod niya. Magali as kato pong i-connect na to last week nga panultiho na to partner no nga ningon ta nga basig ang kani nga tao atong hunahon nga basig kani nga tao kay mo nang ingana siya kay wala wa siya love sa iyang family, wa siya kulang siya love sa dili man ta sa pang judge pero mo na gali kailangan ilahon nato ang atong isig katao no dili nato tagaan dayon og judgment ang usa ka tao. Alright, ato sige siyang ila-ilahon. Naipahabol kan Sir JC ingon si Jennifer Marqueso nga go JC na human na si Sir JC. Pero go pa rin siya. Dara pa man gyapon siya diri sa kilid. Sige, salamat kayo no sa katibuang pwersa sa Butuan City Public Information Division. Ako si Richmond Dinayon. O ako si Graciel Gorgaya. Mag-uban na usab kita sa laing edisyon sa Butuan Aksyon Teleradio sunod simana. Palihog sa pag-like and pag-like sa itong official Facebook page, Instagram, X o pag-subscribe sa among YouTube channel. Sa karon pa nakakita, don't worry, pwede gyapon yung matawa itong episode kadlawa at sa itong YouTube channel. Subscribe sa Butuan City Public Information Office o gitype ang date kadlawa August 28, 1980 o mugawas dayon 1980? Oh, 1980 imo ng birthday 2025 August 28, 2025 ikaw rin nakuan sa imong so gawas na hindi ang itong episode karong adlaw. Sa kinabuang pwersa sa City Executive Management Department, Public Information Division sa pagpanguna sa among department head na si Attorney Ian Sabado o sa among division head nga si Ma'am Michiko Maquinao de Jesus. Salamat sa iyong uban o talago ng Diyos. Thank you everyone. Advance happy weekend. Happy bye-bye. birthday Sir Richmond. Thank you. Hindi mo na ang birthday. Siya rin nagbulabog.